Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tapat kanino mang kanyang anak na nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't maliwanag na tinuran, ang salitang banal ay nagbibigay buhay. Kapag ika'y nalulumbay, nagmukmok ka sa tahanan at inisip mo ang mga nakalulumbay, kailan may di ka magagalak at di ka masisiyahan. Subalit, subukan mong ika'y nalulumbay, dili kaya'y may pagdaramdam o dili kaya na may ika'y nahihirapan ng kalooban. Saliksikin mo ang salitang banal, ito'y maiibsan. Kaya't maliwanag ang patotoo, ang salitang banal ay nagbibigay buhay sapagkat di lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Sumayin niyo muli ang kapayapaan, mga minamahal. Batid ng Ama kung sino ka at ano ka bilang anak niya. Kaya't kung ika'y may pag-iisip at ikaw ay sa kanya'y lumalapit, tuwirang tumpak at tama ang iyong ginawa. Sapagkat sa iyong pangungulila, wala kang dapat na sumpungang tunay na nilapitan maliban siya. Sapagkat kapag sa tao ka lumapit, umiyak ka, kung siya'y naawa sa iyo at minamahal ka, iiyak din siya. Subalit kapag ang Ama ang nilapitan mo, di mo man siya nakikita, nagluluwag ang pakiramdam mo, wala mang lumuluha sa harapan mo. Sapagkat maliwanag na inaaliw ka upang maparam ang paninindim at kalumbayan mo. Yaw ng patutuong di man siya nakikita, nakaaliw siya. Sapagkat siya'y tuwirang nagpapaligaya sa buhay ng tao, kaya't kung siya'y masusumpungan, sinong tao ang mahihirapan ng loob, ang masasakitan ng isip, ang magugulumihanan, ang malilito at mababahala sa bukas niya. Sapagkat bawat araw may bukas pa. Sumayin niyo muli ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kay ganda ng mga pinahayag, may buhay, nagbibigay buhay, nagbigay sigla ang mga iniulat mo. Wika ngang maliwanag, kung ang bawat araw lamang ang sasaliksikin ng tao ay ang makapagpapabutit, ikabubuti nila, hindi puro salapi, hindi puro bagay, hindi puro pangyamang pansalibutan, kailanman walang taong malilito, magugulo, at mababahala sa buhay nila. Sapagkat, aanhin mo nga ang yaman, kung hindi mo naman pakikinabangan sa hulihan. Sapagkat kung ang buhay mo'y inilagak at nilalaan mo lang sa sanlibutan, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya't pasubali nga, mapapalad ang nakikisa't patuloy na naghahanap ng maliwanag kung paano sila'y makatatahak sa landas na matuwid. Matutunton at masusumpungan ang tunay na buhay. Sapagkat ang Ama'y gayon kung magmahal. Ang may pandinig, muli nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Sa dakong ito, wala mang Diyos na nakikitang bumababa. Subalit kung dadamhin mo bilang ikay anak niya sa lupa, tuwiran ngang mapapatotohanan mong siya'y buhay na hindi man nakikita, may nagagawa sa buhay ng bawat isa. Sapagkat siya ng patotoo, siyang lakas, siyang tibay, siyang liwanag ng buhay, siyang pangunawang mainam, karunungang walang humpay, ang dulot kanino man. Kaya't hindi maaaring sabihin ng tao, ako'y mangmang, ako'y tanga, wala akong magagawa. Sapagkat ang taong may kaisipan, kailan may hindi nagiging mangmang, at hindi magiging tangang tinatawag ng tao kung ang hinahanap niya ay kabutihan at kadakilaan ng Ama. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo sa maganda niyang pinaliwanag at pahayag? At mapalad ka rin sa edad mo na yan, malakas ka pa at nakapagsusumigaw ka pa sa kadakilaan at kabutihan ng Ama. Sapagkat kung lahat lang ng tao ay tuwirang mararamdaman ang kadakilaan ng Ama, magmimithi silang maglingkod sa Kanya. At maraming uri ang paglilingkod, marami ang paglilingkod. Iba't iba ang paglilingkod, iba't iba ang magagampanan sa paglilingkod.
Subalit wika nga, kung hindi mo alam ang atas sa iyo, hilingin mo sa Ama, ipagkaloob kung papaano. Sa gayon, ang bawat tutup din mong para sa Kanya, na tinutupad mo para sa kapwa mo, siyang nalulugod sa iyo. Sapagkat ang bawat ginagawang mabuti sa kapwa-tao, hindi sa kapwa-tao ginawa ito, kundi sa Kanya. Sapagkat wika nga maliwanag, ang sino mang pinainom mo, sa akin mo ginawa ito. Ako ang pinalagok mo. At ang sino mang pinakain mo, at nabusog ito. Ako ang binusog mo, at ako ang pinakain mo. Maliwanag ang katotohanan, anumang ginagawa ng tao sa kapwa-tao, sa Ama mo ginawa ito. Kaya't ang bawat ginagawang masama, hindi galing sa Ama at di siyang hinandugan. At hindi siyang kasama, kaya't magnilay at magbulay ang bawat may isip na masama, may damdaming masama, at may gawang masama. Sapagkat ito'y sa Kanya ilisya at hindi nararapat, kaya't hindi kailangang tupdin at gawin kung tunay na kilala Diyos Amang walang hanggan. Ang kapangyarihan at kadakilaan kailanpaman. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya nga't maliwanag ang pahayag mula kay Marcos, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito. At sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Bakit nga ba gayon ang pangungusap? Sapagkat ang bata ay di tulad ng isang matanda na madagling magalit, matagal mawala ang galit. Subalit ang bata, kahit na ito'y kurutin mo ngayon, pamiyamiya lalapit sa iyo at sasabihin, pahingi nga ng kende. Inayawan mo na, tinanggihan mo na, tinulak mo pa, pamiyamiya lalapitan ka pa at sasabihin, pahingi nga. Sapagkat sa kanyang damdaming pagkabata, walang hinagap man lang sa kalooban niyang nasaktan siya. Yaon ang maliwanag na nais ng Ama, ang mga anak niya na huwag matampuhin, maramdamin, masasakitin ang loob at mapagtanim ng galit sa kapwa. Sapagkat ang wika nga niya, ang kaaliwan ay nagmumula sa kanya at ang kaaliwang ito'y makakamtan at mararamdaman sa puso, hindi sa labi, hindi sa isip, kundi sa puso ng mga taong kanyang binuhay na may pandama, may pagtibo, puso nilang buhay pa. Kaya't aanhin mo ang pagmamahal kung sarili mo lamang ang nasisiyahan at kung ikaw lamang ang nagkakaroon ng ligayang taglay na pandalian lamang. Maliwanag ang katotohanan. Ibigay mo ang para sa kapwa mo at damhin mo pag-ibig ng Ama sa buhay mo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Sino nga ba ang makababata sa batang makulit? Sino nga ba ang magtsitsaga? Ngunit mapalad ka sa pagtuturo mo ng katikista. Pinagtsitsagaan mo ang mga batang turuan para matuto silang manalangin, matuto silang tumanggap ng aral. Kaya't kung paano mo silang minumulat sa katotohanan at sila'y natututo sa katotohanan, higit mong nararamdaman kung papaanong paghahari ng Ama sa iyong buhay. Kaya kung papaano ka nagmamahal ng mga bata, may nagmamahal din naman at nagmahal sa iyong mga anak, kaya't kahit ikay naulila na balo sa iyong kabiyak ng puso, tinurang maliwanag sa banal na aklat, mapapalad ang mga balo. Mahal na mahal sila ng Ama. Yaong mga hindi nagkasalat, naligaw ng tuntunin niya.
At yamang ginagawa mo kung paano mag-akay sa kapwa-tao, aakayin din ng pamilya mo sa matwid na pagtahak nila sa mundo. Yaon ang patuto kapag iniwanan mo ang mahal sa buhay mo, dahil sa Ama na kinikilala at tinatanggap mo, ang mga ngalagang tuwiran ay siya, kaya't anuman ang pagkukulang, napupunuan niya. Pagpalain ang bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Paano ka nga ba maninimdim kung ang iyong alalahanin ay wala sa iyong kaisipan, na sa kabila ng mga pinagdaraanan mo't kutsa, hamak, bintang, ay wala kang pinakikinggan? Subalit subukan mong lahat ng salita ng kapwa mo, dili kaya lahat ng tao na nasabi sa iyo ganito at ganyan, itanim mo sa isipan mo, tatanim sa puso mo, hindi mo namamalayan, sugatan ka na. At kapag nagkasugat ka't palalim ng palalim, na mahirap gamutin, na ito'y nagnanaknak ng malalim, ito na ngang nagiging ugat ng malalim na kasalanan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat sino ang nagtanim ng galit, na natutong magpakumbaba at magbigay unawa, nagparaya, wala. Subalit, kung mahahambing ang tao sa bata, at matutulad sila sa kanilang gawa, na anuman ang ginawa ng kapwa kalaro, nandun pa rin ang pag-ibig, nang dahil sila'y walang kamuwang-muwang sa galit at pagtatanim ng sama ng loob. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Sa isip lamang. Sige nga, awitin nyo nga ang sa isip lamang. Laging tandaan, kapag masama ang isip mo, nararamdaman ang puso mo, ngunit huwag sundin ang isip mo, manaig ang damdaming pag-ibig sa Ama. Kapag natatakot ang isip mo, huwag manaig sa sarili mo, sapagkat ang takot sa sarili mo, kapag nanaig ito, mawawalan ka ng saysay, buhay na yung taglay. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na, mga mahal ko, kung paano kumilalasama, pagkat siya'y kasakasama, na di kailanman mawawalay. Tama na, tugot na, isipan ay ilagak sa Kanya, upang lahat ng takot, pag-aalala ay maparam na. Salamat po, nakilala ko kayo. Mapalad ka, sapagkat habang pinasusunod mo marapat, mararamdaman niya sa puso mo. Tama na, mga minamahal, talikdan na sa isipang di dapat, iwaksi ang pag-isip,
ng kung ano lamang. Isipin ay aral ng Ama na nagbibigay sigla sa bawat anak niya. Tama na, tugot na, panahon na para magbago. Iyalay na ang ganap sa Kanya ang lahat sa buhay niyo tao. Bawat dagok may dahilan, alalahanin niyong may paraan. Mayroon siyang iaalay sa bawat inyong pinagdaranan, na kung masikip man mapapaluwag niya upang kayo'y makadaan. Kung mahitid man palalawakin niya upang tuwirang kayo ay masyahan. Sa damdamin ay itahan pag-ibig niyang walang maliw, ipadama kanino man kapag ito'y inyong nakamtan. Tama na, tugot na, ihandog na lahat sa Kanya. Walang taong tuwin ay masaya, dumaraan lahat sa lumbay. Subalit kung Ama ay nadarama, lumbay ay paparam niya. Sa isip ay magbibigay, unawa't higit na tanglaw pa. Siyang marapat na kamtin, siyang marapat na manahan, siyang marapat ipanahan upang malubos ang kasiyahan. Tuturuan ng mabuti, ibibigay ang tumpak at dapat na gagawin kung ano para sa lahat. Yan ang pawang katotohanan kapag siya'y nasumpungan. Lilisanin ang isipan na di dama at di tumpa, kalituhan, kaguluhan. Ipaparam niyang tuwiran, pagkatakot, pagkabahala, papatayin niyang ganap. Pag-asang bubuhayin, paninimdim mamamatay. Pagmamahal ay itatahan upang patuloy na maramdaman. Ang takot ay nasa isip lamang. Lagi niyong tatandaan kung paano ang pangarap ay sa isip nagdaraan. Ang masama ay gayon din sa isip nagdaraan. Ang mabuti ay doon din nagdaraan.
Kaya't piliin kung anong marapat manahan. Lagi niyong tatandaan, walang pangarap na makakamtan kundi sa kalooban ng amang mahal. Subalit kung kanyang hawak, di mo masusumpungan. Kaya't patuloy siyang hanapin upang kanyang buksan ang iyong pangarap sa iyo'y maibigay. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa simpleng kaganapan at katuparan, kapag naalala mo ang iyong mga pangarap na pinatutupad ng Ama na kung kailan hindi mo na pangarap, doon niya binibigay, mapagtatanto mo, kahit pala kay tagal-tagal mong pinangarap, na hindi niya pinatupad at hindi niya napapaganap, ikaw ay nakalimot na sa pangarap mo yun na akala mo hindi na ito kakamtan. Isang araw makakamit mo pala. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat siyang nagpapatupad, nagpapaganap sa lahat ng dapat, sa lahat ng marapat, ngunit sa masama at sa hindi nararapat, kailan may hindi niya ito pinagaganap, pinatutupad na siya mismo ang may kagustuhan, kundi tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, kapag may sakit kayo, nakapagbibigay ba ng sigla, lakas yung pag-iisip ninyo? Yung pagkatakot ninyo? Yung pag-alala ninyo? Hindi, di ba? Kaya habang ginugupo ka ng pag-aalala mo, ng takot mo, ano nararamdaman mo sa katawan mo? Pati ang katawan mo'y nanghihina, nanlulo mo. Subalit habang iniisip mo'y masigla ka, may Diyos ka, lumiligaya ka, sumasaya ka. Kaya't sa hindi mo namamalayan, ang maghapon mo'y lumipas, dumating ang gabi, kinabukasay, eto na naman, nasilayan ang liwanag. Kaya't sa inyong lahat, tandaan lagi, hawak ng Ama ang lahat para sa mga anak niya. Kapag ginustong binigay, makukuha, makakamtan nila. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sino nga ba ang makatutupad at magagawa niyang